O mga kababayan, di ba kahapon naiyak na nga si Senator Pia Cayetano dahil parang walang pakialam mga kababayan itong mga kasamahan niya sa minority. Na hindi man lang sila kinumusta mga kababayan at parang pinalabas pa na moro-moro lang ang kaguluhan sa Senado mga kababayan. Naiyak si Senator Pia Cayetano niyan. Pero ngayon mga kababayan, dinagdagan pa ito ng mga artista sa It's Showtime mga kababayan na sina Vice Ganda at si Ann Curtis mga kababayan. Nire-enact nila, ni-live streaming ni Senator Cayetano mga kababayan no, habang nangyayari ang gulo. At parang pinapalabas ng mga kabayong ito, mga Vice Gandang ito. Nalokohan lang ang sinasabi ni Cayetano na attack sa Senado. Pinagtawanan nila talaga mga kababayan na para bagang walang mga respeto. Kabastusan na itong ginagawa nitong sina Vice Ganda mga kababayan at na Ann Curtis dyan sa It's Showtime. Kung ano sinasabi natin, panoorin niyo po ha. We are under attack! Oo, nire-enact nila mga kababayan, ganyan daw si Cayetano, oh. We are under attack! Oh, ganyan, oh. We are under attack! Tawang-tawa sila, oh. Dito ka, nandito yung kapatid. Andito daw kapatid, di ba? Andun mga kababayan sa likod yung si Pia Cayetano. Sabi niya, andito yung Nandito kapatid. yung kapatid sa babae. Ismail ka dyan. We are under attack! Si Ann Curtis mga kababayan nakisali rin. Di ba ito yun Ito yun mga kababayan yung sinasabi ni natong mga kabayo, mga kababayan ni Petran Kabayo na ginagaya-gaya nila. Si Pia Cayetano, yun ang tinatawag niyang babaeng kapatid mga kababayan. Dito ka, nandito yung kapatid sa babae. Ismail ka dyan. Andito yung kapatid na babae, Ismail ka dyan. Ayun, sa likod. Tapos siya daw si Cayetano mga kababayan. Tapos anong sinabi? We're under attack! Ang kabayo Nagtatawanan sila mga kababayan, pati si Ann Curtis, pati yung ibang host. Kasi yung kapatid na babae, gumagano sa likod. Ganyan, Grabing kabastusan na to, no? Ugaling kabayo ng mga kababayan, no? Nadadamay pa ang mga kabayo, mga kababayan sa kabastusan nitong sina Vice Ganda. Ang isa din mga kababayan na Ann Curtis na asal kabayo na din mga kababayan. Diyos ko Lord, we are under attack daw. Ang kanilang spoof mga kababayan. Kaya naman napareact dito si Alvin mga kababayan. At agree naman tayo dito sa punto ni Alvin ha, na talagang kabastusan itong pinagagawa ni na Vice Ganda. Na what if mangyari ito sa kanila? Kung kahit siguro hindi barilan mga kababayan ang nangyari. Example, mangyari yan sa It's Showtime. Hagisan lang sila ng paputok mga kababayan at hindi nila alam na ano yung pumutok. Grabe na siguro drama nila. Pero itong nangyari sa Senado, nakagagawa ng mga bangag mga kababayan ng mga Marcos. Kalaban ng dati ng ABS-CBN mga kababayan, Pamilya Lopez. Ngayon, kakampwet na. At dahil itong kalaban nila dati ng mga Marcos mga kababayan, kinakalaban ang kakampi ng mga Duterte, okay lang sa kanila. Okay lang sa kanila. Kaya napareact si Alvin. Panoorin niyo po ha. Nakita niyo naman po mga kababayan We kung are under gaano attack ng now. Showtime led by Vice Kabastusan. Ganda pinagtatawanan ang lived experiences ng mga senators natin. We are under attack! Nanawakan kami dito. Ito mga kababayan, yung mga senador doon, totoo ang kanilang mga kababayan. Kahit sino naman siguro, totoo ang kanilang nararamdamang takot doon, nagkarinig ka sa putukan. Hindi mo alam kung anong nagputukan dyan sa labas mga kababayan Tapos pagtatawanan lang ng mga kabayo pa mga kababayan ng anong ambag dito sa Pilipinas. Dito ka, nandito yung kapatid sa babae. Ismail ka dyan. Ito sila Vice Ganda, ang ambag nito sa Pilipinas mga kababayan is corrupt ng minds ng mga kabataan. Ang dami ng mga kabataang naging bastos dahil nagaya yung estilo ni Vice Gandang pambabara at saka pamimiloso po mga kababayan. Most likely, they are referring to Senate President Alan Peter Cayetano and at si his Pia. sister, now the Senate Blue Ribbon Committee Blue Chair, Ribbon ba? Pia Cayetano. We're under attack! Kasi yung kapatid na babae, gumagano sa likod. Blue Ribbon yan ha, binastos niya. Dahil hindi nila kakampi sa politika mga kababayan. Pinagtatawanan, binabastos ng basta-basta. Ang Showtime po, minsan nanonood naman ako niyan. Maraming Kami Pilipino hindi. actually ang nanonood Never. dyan. Kasi sabi nga nila, kapupulutan ng Pati Itbulaga, never. aral. At sometimes, masaya naman. Dahil andun si Tuta Soto. Pero itong ganitong behavior, specific right now, this is something that
doesn't need to be emulated. Coming from supposed individuals like Vice Ganda and Curtis Yan and below the belt na yun mga kababayan. Not a good taste in the mouth. everyone surrounding the vicinity of that particular show, hindi sana nila gawin ang mga ganyang bagay. Kasi I'm pretty sure kung sila ang nalagay sa alanganin, kung sila ang napunta sa isang sitwasyon kung saan pwedeng ang buhay mo ay mawala. Oo nga, dahil kung nangyaring mayroon na doon mga kababayan, may namatay, kahit saang kampo, posibleng magkagyera nun mga kababayan. Lalong-lalo na't doon sa parte ng NBI na ang sinasandala nila ay ang bangag mga kababayan. Posible talagang magkagyera. In the midst of it all, itong mga taong ito ay magiging dramatic. Hindi lang dramatic. Kung sa kanila na mangyayari yan, magiging dramatization yan mga kababayan. Kawawa naman kami. Kawawa, inaapi na kami. Ganyan yan sila. Ang lakas ng loob kasi niyan mga kababayan dahil kampi nila ang mga nagbabalita na media mga kababayan. Hindi sila nako-call out sa kanilang kamalian at saka kung mayroon silang titirahin mga kababayan, maa-amplify. They are going to appeal before the mass that they have been subjected or subjugated into a very difficult situation. Kaya sana makitaan ni Vice Ganda, ni Ann Curtis at lahat ng mga tumatawa doon sa supposedly funny joke na ginawa ni Vice Ganda. Wala nang pinipili ang kabayo mga kababayan, no? Kayo, okay lang sana kayo kung hindi, wag na lang kayo makialam sa politika. Kung sa bagay mga kababayan, tatakbo pala sa karera. Parang isa yan sa kinukonsidera mga kababayan na mga dilaw na tatakbo si Vice Ganda, ko Lord. Posible dapat tapat kay Sara? Pwah! Di ba kaya maging senador daw mga kababayan? Diyos ko Lord. Na hindi yun maganda ang ginawa nila. Sana, Hindi lang maganda. Pangit talaga. Kademonyuhan. Kajabluhan. Kabastusan. mga kagaya ni Vice Ganda, although magkaiba ang politika natin, hindi bumaba sa ganitong level ng supposedly basura. funny joke or reenactment of a very serious matter. Kasi hindi natin alam. Baka tomorrow or sa Mangyari din sa makalawa, kanila. kayo naman ang maka-experience ng ganoong pangyayari. Tapos kami naman ang matawa, tapos sabihin niyo naman bastos kami. Ang pinagkaibahan Vice Ganda sa mga netizens at sa mga artista, kayo, maraming nanonood sa inyo At dapat mga kababayan, ang purpose nila mga kababayan is to entertain. Hindi yung ganito na parang nagtatanim ng kaguluhan at pagkawatak-watak mga kababayan. Otherwise, gawin nyo na lang yung political segment yung It's Showtime ninyo. Ann Curtis at Vice Ganda. Hindi naman sa wini-wish ko yan, pero sana hindi natin palakihin ang ating ulo. Kasi meron kayong platform. Matagal ng malaking ulo Ang mga tao ay Malaki din ang ngusok mga kababayan para ng mga kabayo. nanonood sa inyo. Malaki ang bunganga. At ang akala mo kung sino mga malilinis mga kababayan. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. So gamitin nyo ang inyong impluensya sa positibo. Kasi kung tinatawag kang Vice Ganda, hindi lang No, siya pa ang impose yan kababayan na pangalan ha. Para talaga ma-obliga kayo mga kababayan na tawagin siya maganda. Vice Ganda ako. So Lord, mukha mo Vice. Walang kaganda-ganda talaga. Kahit saang anggulo. dapat sa panlabas na kaanyuan mo nakikita ang ganda. Kundi pati na din sa iyong kaibuturan ng iyong Wala Inside out mga kababayan. Walang maganda kay Vice Ganda. puso. So sana po itong mga taong ito ay magbago na para hindi naman mapamarisan or hindi Pinamarisan makita na. ng mga young generation of Filipinos. Ang ini-influence nila mga kababayan kabataan. Careful kayo sa mga anak natin mga kababayan dahil dahan-dahan na yang pinopoison ang mind ng mga dilaw. Maraming mga kabataan ngayon, mga estudyante, mga kababayan, ang nagiging anti-Duterte dahil sa influensya nitong sina Vice Ganda at ang media at saka itong mga pinklawan, mga artista, mga kababayan, mga anti-Duterte. Nauulol sila. At baka sundin pa or gayahin pa nila ito. Yun lamang po, mabuhay po tayong lahat. Totoo ng pansin na Samantala, dito tayo mga kababayan. Sa diskusyon ni Attorney natin Guanzon. ngayon dito sa kaganapan naman sa Senado, Attorney. Ang sabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi under attack ang Senado. Ayan, hindi daw under attack mga kababayan, pero andun ang NBI. Ang mga sinungaling, no? Tapos, ang sabi pa nila mga kababayan, ay hindi naman ang aming purpose doon is para hulihin si Bato, kundi bantayan ang mga artworks ng GSIS na
nakalagay daw sa mga dingding, mga kababayan. Palusot. Pati sa timeline na nakuha na sa may CCTV. Ano po yung take nyo rito, attorney? Hindi ba yung anti-attack ay binabarina na yung ano? Oh. Yung pinto ang Walang nakalak doon coordination, na ha? pagitan ng GSIS. GSIS at Oh. ano. Hindi ba yung anti-attack may nahuli? Oh. Bira naman idol ko na sana si John Vic binabawi ko na naman. Tapos hindi ba yun under attack, mga kababayan, na pinigilan pa nila si Bato na makapasok doon, mga kababayan, sa session yung unang araw? Hinabol pa nila, ha? Hinabol. Wala man lang mapakita nga palang warrant noon, mga kababayan, no? Hanggang ngayon, wala, mga kababayan, na present talaga na this is the exact warrant. Yun lang, ebidensya ng warrant, yung pinakita ni Trillanes. Na, sino ba tong Trillaning na to para paniwalaan? Yung hinarap niya si Trillanes at sinabi niya, ayan, Gunggong. di ba? Parang nabago ngayon eh. Palakpak kami. Parang nabago ang lahat ng mga pangyayari ay nagkaroon ng pagbabago ngayon matapos na lumabas ang PNP chief at saka si DILG Secretary John John Vic Vic Kasi Remulla. po, ang tingin ko dyan, dahil si Ombudsman Remulla ay nagsabi na paimbestigahan niya si Sergeant at Arms General Mao. Di ba? Yes. Kaya Ito, no? Ito mga bagoong mga kababayan, no? Nakisali na naman, oh. nung sinabi na yun ng kuya niya, di sinabi niya rin na hindi under attack. Alam niyo naman. Yung una kasi- magkakapatid Yung una kasi, nung binanggit ni Secretary John Vic Remulla, nung siya nagpunta ron, ang sabi niya, yung tanda ko yon, hindi siya pupunta ron para arestuin si Senator Bato de la Rosa. Pumunta siya doon para Liar. protektahan ng Senado, protektahan ng mga senador. Di ba Sabi niya, tanda? di ba sabi niya, Palakpak. di ba, inuulit niya yun eh. Ngayon, Oo. yung lumabas daw sa timeline ng mga doon po sa mga CCTV, so lumitaw na hindi under attack ang Senate, kundi Ay, Diyos ka Lord. Walang aamin kasi, mga kababayan. Natural, hindi sila aamin dahil may magnanakaw bang umaamin, mga kababayan? May kriminal bang umaamin sa mga sariling Magpapalusot yan hanggang sa wala na silang palusot na magagawa, mga kababayan. marami raw na mga taga GSI, marami mga NBI doon sa GSIS para protektahan ng GSIS sapagkat bilyon-bilyon yung mga yan. artwork doon na Ayan, ng mga paintings. lang protektahan. Wala bang sapat na security Idiot. guard ang GSIS para protektahan Stupid! The most stupid, mga kababayan, na palusot ever. yun? Pag kailangan NBI pupunta ron? At saka armado. Armado? Bakit po proteksyonan? Kung walang attack, mga kababayan, bakit nila po proteksyonan ang mga paintings? Attack of the paintings ang poproteksyonan nila, mga kababayan. Diyos ko Lord. GSIS, Mr. Bilosa, tas gabi. 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 Mr. Bilosa, ang tingin mo talaga tanga na kami. Stupid naman po Alaga. Pati si John Vic. talaga kami, pero hindi naman kami ganun ka-stupid. Mr. Biloso. At saka kung gusto mo protektahan yung artwork mo doon, bakit NBI Artwork. tinawag mo? Si Kato ba? May Protektahan nag-threat daw ba ang na, artwork. Nakakatawa may na lang, mga magnanakaw? kababayan. Ganun dapat pulis. Yan na nga. Tama. Saka, dagdagan mo yung security guards mo. Marami ka naman pera. Pera Ang namin dami. yan, Mr. Biloso, Kahit siguro 100 sa gabi na security guard, 100 sa umaga, Kaya, shifting, pwedeng-pwede. Ganun ba yun? NBI pa, mga kababayan, ang kanyang Sige, mag-request din kami, NBI, dahil gusto namin proteksyonan ang aming tindahan. Sinacharge yung naman yaman ng yan sa... GSIS. Naku, itong si Mr. Biloso, nakakalimutan yan na sa mga taong bayang nasa gobyerno, kinukunan nila ng pre-GSIS na membership Oo. Pera namin yan yung ginagastos mo dyan, Mr. Biloso. Magkano ang gastos mo? Matibangag Doon sa eh. NBI na pinabarina mo ng pintuan mo dyan. Diba? Pagsasaayos daw yon ng mga painting doon sa GSIS. Hindi pag Diyos ko, Lord. protekta. Oo. Yung barena, nagbarena sila ng painting, mga Tama kababayan. naman si attorney, edi Kalokohan. mag-hire ka ng 200 security guard, 200 sa gabi, Oo. 200 sa umaga. Oo, at Wala, mga kababayan, sino maniniwala dyan? Talagang andun yung NBI dahil balak talaga nilang arestuhin, mga kababayan, sa Bato. Wala silang pakialam kung andyan yan sa Senado, mga kababayan. They are above the law na. saka para walang discrimination, kalahati doon, babae. Na security guard, di ba? Para may trabaho naman ang mga babae. Tama. Mr. Biloso. Oo. Pero ang nangyayari nga ngayon, Glenn, at Attorney Guanzon, kahapon nga pala, naalala ko,
na ang ombudsman ay Yan, nirequest oh. lahat. Ombudsbuyin. Yung mga pangalan kinuha ng mga media na nag-cover sa mga pangyayari noong nakarang Ma-witness na linggo. daw. Nagkaroon ng Hala! tuntutan, Abay, nagkaroon ng kasama mga na pala ganon. kasama na ang media ngayon sa conspiracy. Oo daw. Papayag lahat yun, Attorney. I'm sure, hindi Oo. naman. Dapat kung ano. Hindi. Gusto nilang idiin ang Senado, mga kababayan. Ang target nila ngayon si Cayetano at saka yung si Mau Aplasca. Si Cayetano talaga, mga kababayan, ang target nila. Si Vice Ganda nga, di ba? O, di ba? Target na nila si Cayetano. Galit na galit sila, mga kababayan, dahil natanggal si Tuta Soto eh. Alam nila, mga kababayan, na hanggat andyan si Cayetano, mahihirapan na itong impeachment kay BP Sara. Kita niyo mga animal na to? Oo, yun ang dapat. Yun pong nagsisigaw doon ng mga media. Bawal daw magsigaw yun pag may putukan. Kaya imbestigahan kayo. Pwede ba yun? Siyempre Ito nagulat. ang masaya, ha? Iniimbestigahan niya si General Sergeant at Arms Mau. Mawaplas ka. Imbestigahan si Matibag. Oo nga, no? Absuelto agad si Bakit hindi niya Matibag. imbestigahan si Matibag? Anong ginagawa ng mga NBI doon? Bakit may taong nahuli na siya ay naka-NBI na may gamit siyang nakatatak NBI at inamin ng tao na siya ay NBI volunteer. Kunyari pa yan, agent yan. Ngayon, kailangan tingnan Nagpositive sa nagpositive sa pagpapaputok, mga kababayan, sa gunpowder, and then sabi ni Matibag, ano lang daw hinahawakan, kaya nagpositive. Ay nako. nilabas nila, tingnan kung yan ba ay nasa payroll ni Matibag sa NBI. Kasi ibig sabihin, we are spending taxpayers' money to perform illegal acts. Yun. Nako, hindi pwede yan. Sa Amerika, very strict sila dyan. Yung mga illegal acts, gumagamit ka ng, nag-hire ka ng mga tao, you're using government Oo funds. nga. Parang private army yan, ang mga kababayan na. O mercenary. Pwede yun. Dapat imbestigahan din yun ni Boying Rimulya. Oo. Ayaw, kakampon At eh. Ay nako, Marcos talaga, no? Marcos admin. Ah, Rehimeng binabanggit Marcos. kasi merong investigasyon merong gagawing investigasyon na i-involve ang NBI, na i-involve ang director mismo ng NBI para pong masabi na pair ang NBI. Meron sasabing dapat daw muna Kunwari, bogus sa investigasyon. tawag dito, umalis muna sa pwesto Oo. itong si Sino? NBI director Pinaalis na si Aplasca, mga kababayan. Umalis din si Matibag. Tapos, ang nakakatawa, mga kababayan, ang gusto ni Matibag, suspindihin si Cayetano. Unahin daw isuspindi si Cayetano, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Melvin Matibag Ito, para mga wala bagoong, impluwensya, grabing bagoong. para wala po impluwensyahan kapag Tama. iniimbestigahan yung NBI. Kasi Tama. sinuspende si Sergeant Arms Oo. Mau Aplasca para sa pag-imbestiga sa Senado. Nakulangan si Matibag, mga kababayan. Gusto niya si Cayetano ang masuspindi. walang impluwensya. So iniimbestigahan din ngayon yung NBI. Bakit may mga NBI dun sa GSIS? Bakit may nahuling NBI, binabang NBI agent? So para pair ang pag-imbestiga, mag-ano muna, kumbaga mag-leave of absence muna itong si NBI Director Melvin Matibag. Yun po yung request. Lumayas talaga siya. Diba? Hindi lang kulang ang layas, mga kababayan. Ikulong. Ikulong talaga yan. Secretary of Justice naman ang supervision Ibag na yan. sa kanya. Kaya nanawagan tayo sa Secretary of Justice. Kung kayo po ay talagang may justice, ipalib of absence yun na yan siya. Oo. Habang Wala imbestigahan habang- ay sigurado imbestigahan siya ng Habang Senado. andyan si Bangag, mga kababayan, walang mangyayari dyan. Tama. Yung palagay niya. Puro palagay niya sa kabangagan. sarili niya? Hindi siya imbestigahan ng Senado? Yun nga di ba? Kasi gumagamit ka ng government funds Yung mga tao mo, Oo. naka-charge yan sa pati NBI agent mo, naka-charge Speaking yan sa... of government funds sa attorney, may balita ako na magpapatulong sa Senado na madagdagan ang budget ng NBI Ay nako, nanghingi pa, mga kababayan. Ang kapal ng para sa pagmumukha. mas maayos na Alisin niyo muna si Matibag bago namin gawin yan. madami pa yung maipaglingkod ng NBI. Nabubulunan ako sa... Hmm.
Ang kapal ng face matapos silang mga kababayan. Talaga, Matapos pag silang narinig ko gawin yung yan. pangalan ni Matibag, inuubo ako eh. Minom ka po ba na Bagong tore ito si Matibag, mga kababayan, no? At sinira na rin niya, mga kababayan, ang dangal ng NBI. Kagaya ng ni Tore, mga kababayan, hanggat andyan yan si Matibag, ang sama ng imahe ng NBI, mga kababayan. Ito talaga, si Marcos, lahat ito, mga kababayan, may kasalanan. Lahat ng mga kababayan, ahensya, sisirain ni Marcos. Ang Solicitor General, nasira na naman ngayon, mga kababayan. Dahil nagtalaga si Marcos ng mga tuta dyan Ito, NBI, sira na. Lahat sira. Sabi naman ang kapal nyo sa NBI. Na Kapal ganyan your na face. ginawa nyo sa Senado at sa mga senador na yan. Na hinabol-habol nyo pa para-arestuhin si Bato. Tapos na illegal hingi- naman yung inyong warrant hingi galing sa ng, ICC. dahil pondo. dumaan sa judge. Ha? Ayan na kayo ni Pati itong Supreme Court ngayon, no? Ewan na natin kung tiniknikal ba nila, mga kababayan, o bumangag na bang tuluyan. Masisira din kayo. Tandaan nyo yan, masisira din kayo. Kung hindi kayo gagawa ng patas na desisyon, tandaan nyo yan. Kung bumangag din kayo. hingi pa kayo ng budget. Abay, hindi pwede. Kung ako mga senador dyan, mag 1 peso budget ka muna next year at dito ka magpakita ngayon kung anong gagawin mo sa pera. Bawal na ngayon ng mga NBI agent na volunteer. At saka bawal na magbarina ang mga NBI. yun ang dala nila nung panahon nga may National pangyayari sa Barina. Senado, attorney. Investigation. Ang kapal naman na hingi pa ng National budget sa Barina karagdagan. Investigation. Grabe kayo. Kung ako, naiinis lang ako dahil nakukumpara ko sa ibang bansa na pag may ganito, ay naku. Lahat naman yan talaga, mga kababayan, command responsibility ni Bangag. Tingnan nyo, mga kababayan, paano sinira ni Marcos ang Pilipinas, mga kababayan. Lahat ng ito dahil kay Bangag. Na talagang sasabihin sa kanila, why did you spend government funds on illegal activities? Yan. Kasi talaga kung kahit saan man nila basihan, sabi na ICC ang warrant nila, hindi po ba? Apo. Ipakumpirma muna, ipa-authenticate sa local court. Ang Supreme Court, nagbasura ng TRO ng walang mga kababayan, walang desisyon kung anong desisyon nila na sa legalities ditong kaso sa ICC. Ayon, si Bongbong, sabi ni BBM, hindi ko naman inutos yan na hulihin dyan si Bato. Sino nag-utos, di ba? Ngayon, sabi naman Bangag Director Matibag, hindi ko naman siya hulihin kung wala namang order. Hindi niya sinasabi kaninong order. Ayun, pero kasama niya si Trillanes doon. Alam pala ni Trillanes na huhulihin niya ang senador. Ano naman ang ginagawa ni Trillanes doon? Sabi nga ni Senator Marcoleta, ano ba yan si kumain Trillanes? siya ng pero? tae. Bakit siyang magsiserve ng ICC warrant? Kasi sinasabi nila fugitive from justice po si Senator. Sabi ni Senator Marcoleta, kung kumain ng ihamunin daw si Trillanes sa kumain ng tayo, kakain siya ng tayo. Bato. Hindi po yan Andun daw kasi siya, dahil namon daw siya ni Bato. tama. Color Wala Trililin. pong warrant of arrest galing sa Kumain ating ka ng- korte. Mm. Kay Senator Bato. Wala po siyang Tapos ngayon, tinitwist nila, mga kababayan, na yung pag hindi na pagbigay ng TRO ng Korte Suprema is equivalent na legal na. Diyos ko, Lord. Maliwanag na sabi ng Supreme Court, hindi yan ibig sabihin na nag-desisyon na sila sa legality. Yan, sa tingin natin, kasalanan yan ng Supreme Court ngayon, mga kababayan. Kaya nagkagulo-gulo. Dahil dito sa kanilang mga pagpapatagal na pag-issue ng desisyon talaga, mga kababayan, tatanggapin naman namin Supreme Court. Kung aaminin ninyong hindi nyo talaga kaya na i-handle itong isyong ganito dahil sa tingin nyo court of last resort na ang ICC dahil hindi nyo ito kaya, aminin nyo na lang. Kaysa naman, mga kababayan, ihanging pa tayo na playing safe sila, mga kababayan. Mapagpaisipan kayo dyan na parang sabi ng mga netizens, sana hindi kayo na maleta. kaso na crime against humanity dito sa ating jurisdiction sa korte. Kaya walang warrant galing sa ating husgado. Pag may warrant ka galing sa ating husgado, yun na. fugitive ka from justice. Pero yung ICC lang, Hindi pa nga automatic, mga kababayan, na fugitive ka na. Dahil kailangan pa yan ng mga deklarasyon, mga kababayan, talaga. hindi naman pwede yung ang sovereignty mo, sinurrender mo doon, sasabihin mo,
fugitive from justice na si Bato dahil hindi siya sumurrender sa ICC? Bakit siya susurrender? Tama naman ang petition niya na hindi naman kumuha ng... Kasi nakalagay nga dun sa mamaya ho sa usapang matino sa TV pag-usapan natin. Okay. At tanong Yung ko lang, ICC warrant, nakalagay mismo sa Rome Statute, sa procedure doon, kung saan ang ICC ay binubuo at magmimiyembro ka sa ICC doon sa Rome Statute na yan, that is a treaty. Hindi pa ba? Kumbaga, it's a multilateral treaty na sumangayon Pilipinas dyan, pero nag-withdraw ng panahon ni Duterte. Ang sinasabi dyan, sa Rome Statute, sa Article 57, na pag may warrant, ihuhuliin yung citizen, ng Dumaan sa ay proseso. kailangan sa bansa niya. Immediately iharap siya sa judicial authority. At doon siya uusigin kung kanya bang identity ito. At mag-order ang judge. Wala naman yun eh. Hindi ginawa yun ni Matibag. Hindi niya po niya ginawa yun. okay. Dito binabanggit, yun nga, mayroon daw, kasi ito yung argumento, siguro, siyempre, kailan din namin siya malaman. Yun daw pong nangyari, itong mga patayan dito sa Tokhang ganito, ay hindi pa tayo kumakalas doon sa ICC. Nung kumalas tayo sa ICC daw po, na-file na yung kaso. Kaya kahit daw po umalis na tayo sa ICC, pero yung pagsampa ng kaso laban kina Pangulong Duterte, laban dito kay Senator Bato de la Rosa, ay naisampa nung tayo pa ay miyembro pa. Kaya ngayon, ini-implement nila kahit wala na tayo, hindi na tayo miyembro ng ICC. Ano po yung tama doon? Ang sinasabi doon sa naasma ko, sa apila ni Duterte, kung saan siya natalo, ay may jurisdiction ang ICC over the crime. Okay. Kahit na nag-withdraw na ang Pilipinas. Ah. Kasi nung panahon na ginawa yon, sabi nila, ay Miyembro pa tayo. miyembro pa tayo. Tama, opo. Ayun. Ang tanong doon, kung baga, ang basihan niya ng ICC ay kanya ring procedure dyan sa Rome Statute. Nakalagay din naman sa procedure niya na pag may warrant, harap agad ang nasasakdal sa ICC sa Judicial Authority. Bakit hindi nyo ginawa? Kasi ayaw nila na baka magtiaro ang Supreme Court. Yun. Hindi. Binabanggit niyo po na authority na maglabas po ng warrant. Bakit po nila binigay yung sinasabing warrant from ICC? Di ba dapat ibigay yan sa DOJ? Bakit dumaan sa kamay ni Trillanes? At si Trillanes ang nagdala doon sa Senado. Ano ba si Trillanes? Siya nga ang sheriff ng ICC. Ayun na nga ang sinasabi natin. Why is a private citizen trying to perform or assisting in the performance of a government function, which is so important dahil nag-aaresto ka ng citizen na may karapatan sa Bill of Rights ng Constitution. Apo. Ano yung karapatan niya? The right to due process. Kasi di-deprive mo siya ng kanyang liberty and life. Hindi, no person shall be deprived of life or liberty or property without Apo. due process of law. Okay. Kaya yan po, kaya siya, maliban dun sa Rome Statute na procedure, may karapatan po siya dapat na iharap talaga siya sa husgado ng Pilipinas para siya naman ay makapagsalita doon kung ano ang kanyang, kunyari, depensa niya ganito, kunyari lang, ay hindi po ako yung Senator de la Rosa. Magkapangalan lang kami. Ayan. Yun. Ako po, nagpakalbo na rin ako kasi Idol ko siya Oo, idol ko siya. Kaya, ganyan. Identity. Yan. Identity. Dapat ma-ascertain ng quest. Yun din ang sinasabi sa Article 57 ng ICC, ng Rome Statute So, anong ginagawa nga naman ni Trillanes dyan? Tapos, ano pa siya, yung, duwag ka, sabi mo, kaya ako nandito. Ano ba itong mga taong ito? Pataasan ng ihi. Yun yung nga binabanggit na challenge o hinamon siya ni Senator Bato de la Rosa noon na sige, iposas mo pa nga ako. Sabi gano'n, no? Pusasan mo ako. Yun ang ginawa naman niya ngayon. Pero alam mo yung
Kinoldar niya yung hamon lang ni Senator Bato. He has no business there. He has no business holding a warrant of arrest. Ano siya ng NBI agent? Hala, baka agent siya ng NBI. Yung Malamang. malay natin, Malamang. nasa payroll siya ni Matibag, di ba? Oh, kasi wala na siya kaya- sa ano eh, di ba, attorney? Wala siyang function sa gobyerno. Wala, hindi rin siya sundalo na. Balita ko, nagtuturo daw siya. Hindi naman siya sundalo na, hindi naman siya NBI agent. Sabi ko nga, baka naman nasa payroll siya as consultant. Bakit siya sinama ni Matibag? Yan yung mga ghost Dr. Matibag, official. ilabas mo na. Ilabas mo na at kailangan makita yan ng COA. Yung listahan ng mga empleyado mo dyan at agents, iso-subpoena yan ng Senado. Ayan ka, yari ka na ngayon. Naghingi ka palang budget, di hearing ka. Tapos padala dito yung ano mo, yung payroll mo. For the last 3 years, dalhin mo dito ang payroll mo. Ayan na. Yan. Sino-sino Di kayo? ba? Oo. Hiningi niya eh. Yan ang problema. Pag kinalaban mo yung Senado na siyang pumapasa ng budget ng ahensya mo. Ang lakas pala ng loob naman ni Matibag kasi congresswoman ang asawa. Ay, kaya pala Oo. nandun siya sa mababang kapulungan, sa kamara. So, ibig Kasi sabihin, nga, doon na misis niya eh. Di ba? mm, Siyempre, bumoto naman yun pabor sa impeachment ni VP Sara. Iba nga may politika talaga si Matibag. Nakakatakot naman po ng NBI director, may ganyan. Na influensya ng politika. At saka, masyado pong malakas ang dating. Nakakatakyot.